Ito na ang ating tatalakayin. Ang kanya pong pangalan ay si Mr. Klo. Sabi niya, ang mga nagpapatupad sa araw ng Sabat, ang mga eskriba at Parisiyo, ay tinawag ni Jesus na kayo'y sa inyong amang dyablo. Buhat pa sa simula ay mamamatay tao na. Ang pumatay kay Jesus, ang mga taong nangingilin ng Sabat. Ito pong ating sagot dyan. Hanggat hindi po ninyo nabibigyan ng magandang paliwanag at backup na may mga tao sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo na nangingili ng linggo at hindi Sabat o anumang araw, kahit ano pong gawin ninyong pagtuturo sa Sabat, ay walang suwesay-say po lahat yon. Kasi, ang isang katotohanan dyan, Brother Gomer, lumalabas na pag nangiling ka ng Sabat, kriminal ka, ikaw nagpapatay. Ay, ang tanong, meron bang nangingili noon ng linggo o ibang araw sa panahon ni Kristo? Sa tingin mo, Brother Gomer? Wala. Wala talaga. Kasi kung meron, mga kapatid, kung meron, ay sigurado na i-record yon. So dito, may challenge akong mga tanong dito base sa analysis. Okay, ito, meron challenge akong tanong. Dalawa muna. Ito yung mapanghamon na tanong para sa mga tutol sa Sabat. Mamaya natin liliwanagin kasi wala naman talagang nangingiling ibang araw nun. Ang unang tanong, kung nangilin si Jesus ng ibang araw, hindi Sabat, bakit hindi ito naitala bilang isa sa kanyang kasalanan ayon sa kanyang mga kalabang Hudyo? At pangalawa, kung nangilin nga siya ng ibang araw, saang sinagoga siya dumadalo? Sarado kasi ang sinagoga ng mga Hudyo kapag linggo, ayon sa tala ng Ezekiel 46:1-3. So bakit ko na-i-challenge ito, mga kapatid? Ganito po kasi yan. Wala nga, sabi nga ni Brother Gomer, wala akong record sa panahon ng ating Panginoon na mayroong kilalang mga grupo na hindi Sabat ang kanila pong pinangingilin. Para magkaroon ngayon ng bigat na yung pinatay hindi Sabbath keeper at yung Sabbath keeper, yun yung pumatay. Meron bang mga talata sa Biblia, mga kapatid at mga taga-subaybay, na merong mga pulo-pulutong kahit na mga hintel, Brother Gomer, na sumasamba at may sinagoga silang sarili, linggo ang pagtitipon? Yan ho ang challenge natin, mga kapatid at mga kaibigan. O ngayon, para suhayan ko, bago ko ibigay kay Brother Gomer, para back-upan ko po yung sinasabi po natin na malabo na mayroong grupo na hindi Sabat ang pangilin sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Malabo po yon. At lalong malabo na yon ang tunay. At si Kristo ay kakampi nila ron. O ngayon, yung Ezekiel, sa Kapitulo 46:1-3, ito po. Ito ang sabi ng Diyos. Ang pintuang daan ng lalong loob na looban, nakaharap sa dakong silanganan, ay sasarhan sa 6 na araw na iginagawa. Ngunit sa Sabat ay bubuksan, at sa kaarawan ng bagong buwan ay bubuksan. O yan. 2-3. At ang prinsipe ay papasok sa daan ng portiko, ng pintuang daan sa labas, at tatayo sa tabi ng haligi ng pintuang daan, at maghahanda ng mga saserdote ng kanyang handog na susunugin. At ang mga handog tungkol sa kapayapaan, at siya'y sasamba sa may pasukan ng pintuang daan. Kung magkagayoy, lalabas siya, ngunit ang pintuang daan ay hindi sasarhan hanggang sa hapon. Yan, Sabat kasi yan 3. At ang bayan ng lupain ay sasamba sa may pintuan ng pintuang daan yaon sa harap ng Panginoon sa mga Sabat at sa mga bagong buwan. O yan, mga kapatid. Ibig sabihin, ang batas po talaga sa Sabat ay sarado siya.
sa panahon na 6 na araw at bubuksan lang siya sa araw ng Sabat at ganun din sa mga kapistahan, mga celebration po nila, mga bagong buwan, ganyan. Ngayon, kaya natin binigay ito, Brother Gomer, kasi ang punto nga nila, yun ang nagpapatay sa ating Panginoon, ang mga nangingil ng Sabat. Kaya ngayon, hinahanapan natin sila. Meron bang mga tao sa panahon ng Panginoon na hindi Sabat ang araw ng pangilin? Kasi kung meron, ay saan sumasamba si Kristo? Ay sa sinagoga, sarado pagdinggo yan. 6 na araw ayon doon sa ating binasa. At ang talagang mga templo sa panahon ng ang ating Panginoong Kristo ay mga sinagugan ng mga Hudyo. Wala pong sinagugan ng mga Hintil. At kung meron man, pagpalagay natin meron man, wala rin tayong mababasa na hindi Sabado ang kanilang pagtitipon. Yan ay malaking problema, Brother Gomer. Sige. Ang tanong na kasi dito, Brother Johnson, ang nagpapatupad sa araw ng Sabat ay mga eskriba at pariseo. So, ito muna yung ating unang sasagutin, ano? Actually, ito mga bagay na ganito, Brother Johnson, katulad ng sinabi mo, naiintindihan naman natin itong mga to, sapagkat kung sila'y maniniwala sa Sabat at maniniwala sila sa 10 utos, ay magiging Adventist na itong mga to. Mama. Diba, Brother Johnson? Kaya nga, naiintindihan natin na sila ito tumututor sapagkat hindi nga nila matanggap. Una kong itatama dito, Brother Johnson, ay yung kanyang paniniwala na lahat ng mga pariseo ay kalaban ni Kristo. Yeah. Mali po yan, mga kapatid. No? So kung titingnan po ninyo yung talata ng Juan, sa talata ng 19:38, pakilagay mo nga, Brother Johnson. At pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jose na taga Arimatea, palibhasay alagad ni Jesus, bagamat lihim dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay namanhik kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus at pinahintulot ni Pilato sa kanya. Naparoon nga siya at inalis ang kanyang bangkay. 39. Okay. At naparoon naman si Nicodemo, yaong naparoon ng una sa kanya ng gabi, na may dalang isang pinaghalong mira at mga aloe na may mga 100 libra. Ayan. So makikita natin dyan, Brother Johnson, mayroong taga-Arimatea, si Jose, at nandyan din si Nicodemo. Ngayon kung titingnan natin sa Juan 3:1, sino ba itong Nicodemo na ito? Tingnan niya natin doon, Brother Johnson. May isang lalaki nga sa mga pariseo na nangangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Yon. So ibig sabihin, yung unang tanong, yung unang ano pa lang niya, nang nagpapatupad ng mga eskriba at pariseo. Tama naman ito. Kaya lang, hindi po lahat ng pariseo ay kalaban ni Kristo. Tama. No? Ang katunayan, mayroon ding nakatala dito sa Juan 12. Tingnan nga natin itong Juan 12. Talatang 42. Gayunman, maging sa mga pinuno ay maraming nagsisampalataya sa kanya. Datapwat dahil sa mga pariseo ay hindi nila ipinahayag, baka sila'y mapalayas sa sinagoga. Ayan. So makikita ninyo mga kapatid, ano? Kapag kasi ang naging punto, kapag pariseo ay kalaban ni Kristo, mali po yan. Hindi po lahat ng pariseo ay hindi sumampalataya sa ating Panginoon. Marami pong mga pariseo, mga pinuno sa sinagoga na sumampalataya po sa pagtuturo ng ating Panginoon. Ngayon, ang sabi nila ay yung mga pariseo na kalaban ni Kristo, Brother Johnson, ay nangingilin daw ng Sabat. Di ba? Pero alam mo ba, sa totoo lang, kung ang ating Panginoon ang tatanungin, itong mga pariseo na kalaban ni Kristo, hindi nangingilin ng Sabat ito. Tingnan mo ha. Ang sabi doon sa Mateo 23, talatang 15 yata yun. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa, sa paghanap ng isa ninyong makakampi. At kung siya'y magkagayo na, ay inyong ginagawa, ay siyang makaibayupang anak ng impyerno.
kay sa inyong sarili. Oh, makikita nyo ba ito, mga kapatid, na talagang itong mga Pariseo ay sumusunod sa kautusan? Hindi. Kaya nga sabi ng ating Panginoon ay sundin ninyo yung kanilang sinasabi, pero wag ninyong gawin yung kanilang ginagawa. Bakit? Sapagkat sinasabi nila pero hindi nila ginagawa. Yan ang maliwanag po, nasa 23:1 hanggang 3 po yan ng Mateo. Ngayon, balikan natin itong Marcos, Brother Johnson, when it comes to Sabbath. No? Anong sabi ng Panginoon dito? Sa 3 ng Marcos, at ang talata nito ay sa 2. 3:2 ng Marcos. At siya'y inaabangan nila kung pagagalingin siya sa araw ng Sabat upang siya'y maisakdal nila. Okay? 3. At sinabi sa lalaking tuyo ang kamay, magtindig ka. 4. At sinabi niya sa kanila, katwiran baga ang gumagawa ng magaling sa araw ng Sabat o ang gumagawa ng masama? Magligtas ng isang buhay o pumatay? Datapwat sila'y hindi magsiimik. Anong sabi ng ating Panginoon dyan? Katwiran baga ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabat o ang gumawa ng masama? Kapag ka ba ikaw gumagawa ng masama sa araw ng Sabat, Brother Johnson, nangingilin ka ba ng Sabat? Hindi. Ibig Maliwanag sabihin, po na hindi. ibig sabihin, may pangingilin man silang sinasabi, pero hindi Ay, yan tama. Kaya nga ang sabi ng Panginoon eh. Brother Gomer, maganda yan kasi doon sa binanggit mo na ang mga Pariseo hindi nangingilin ng Sabat ay maraming pwedeng mag-react dyan. Pwede sabihin sa, tingnan mo, sabi to, wala talaga ito. Pwedeng ganyan. At least ngayon nalinaw mo kung ano ang ibig sabihin na hindi nangingilin. Ang ibig pong sabihin ni Brother Gomer, mga kapatid, ang kanilang pangingilin ng Sabat ay hindi tama. Kasi ang ginagawa nila is talagang yung pagtigil, pero ang totoo nun, yung gumawa ka ng masama sa araw ng Sabat, hindi ka talaga nangingilin ng Sabat. Yun ang punto roon, para hindi tayo ma-misinterpret, Brother Gomer. At ang mga Pariseo, ayaw nila na magpagaling, ang ginagawa nila araw ng Sabat, masama naman. O ano bang ginagawa nila sa Sabat? Tingnan mo ang ginagawa nila sa Panginoon. Inaabangan nila Yan. kung itutuloy natin yung basa. Kaya ang sabi ng Panginoon dyan, ano ang matuwid gawin sa Sabat? Magligtas ng buhay o pumatay? O di ba? Bakit sinasabi ng ating Panginoon na ano bang matuwid sa araw ng Sabat? Magligtas ng buhay o pumatay? Sapagkat alam ng Panginoon ang kaisipan nitong mga Pariseo. Parang ganito yan eh. Bakit nabanggit ni Brother Gomer na ano ba ang mas, sabi ng Panginoon, alin ba ang mas matuwid? Magligtas ng buhay o pumatay? Bakit nabanggit ng Panginoon pumatay? O yan. Kasi pag hindi mo pinagaling yun, mamamatay nga yung may sakit. Hindi lang yun, Brother Johnson. Oo. Kasi nga, alam ng Panginoon, yung nasa isip nila na gusto nilang patayin ng Panginoon. Tingnan mo. Ituloy natin ang talata. Tama. Oh. Sa talatang 5. At nang siya'y lumingap sa kanila sa palibot-libot na may galit, sapagkat ikinalungkot niya ang katigasan ng kanilang puso, ay sinabi niya sa kalalaki, iunat mo ang iyong mga kamay, at iniunat niya, at gumaling ang kanyang kamay. Yan. 6. At nagsilabas ang mga Pariseo, at pagdakay nakipagsanggunian sa mga Herodiano laban sa kanya, kung paanong siya'y maipapupuksa nila. Kita mo yan, Brother Ibang Johnson? pala talaga eh, no? Yan ba ang tamang pangingilin ng Sabat? Yung nag-iisip kang pumatay, nag-iisip ka ng murder? Oo. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ay, talagang itong mga ito, ang sabi niya doon sa Juan, kung titingnan natin, di ba, tinawag niya na sa inyo, kayo sa inyong amang dyablo? Bakit niya tinawag na itong mga Pariseo na ito na sila sa amang dyablo? Sapagkat ang dyablo ay mamamatay tao, buhat pa ng una. Tama. Ang sabi niya. Kaya nga, ang tawag niya dito sa mga Pariseo ay mamamatay tao sa dyablo. At pinaplano nila yung kanilang pagpatay sa ating Panginoon kahit Sabat. Pero ayaw nila nang magpagaling ang Panginoon. Ayaw nilang magpagaling, ang gusto nila pumatay.
Yun nga ang aking kanilang ginagawa. Pero Oo. yun nga, katulad po ng aking binanggit na una, Brother Johnson, na mayroon pong mga Hudyo, may mga Pariseo, may mga puno ng sinagoga na sumampalataya sa ating Panginoon. Meron. At itong mga ito, yung totoong nangingilin ng Sabat. Yung nangingili na tama. Yun. Yun ang mga nangingilin ng tama. At itong mga Pariseo na gustong pumatay sa ating Panginoon, abay, hindi po yan nangingilin ng tama. Kaya ang sabi ng Panginoon, ano bang matuwid gawin sa Sabat? Magligtas ng buhay o pumatay? Hala nga, ano bang mas matuwid? Ang ibig sabihin, kung ikaw ay nagpaplano ng masama, nagpaplano ng pagpatay sa araw ng Sabat, ay hindi ka nangingilin ng Sabat, Brother Johnson. Ang iniisip ng mga Pariseo, pangingilin yon, pero mali. Ay kaya nga itinatama ng Panginoon. Mga Yan. kapatid. Yan ang ibig sabihin natin dyan, mga kapatid, mga kaibigan. At kaya nabanggit ko rin kanina na pag hindi ka nagpagaling, pinabayaan mo yung tao araw ng Sabat. Kasi may mga ganyan paniniwala eh. Bakit dapat sarado yung ospital? Dapat ganito niyan. Sa panahon ngayon, parang gusto mong mamatayaan, mong mamatayan. Huwag mo lang dalhin sa ospital pag Sabado. Ay, yun na nga ang mangyayari doon, Brother Johnson. Oh. Kaya maliwanag dito na kung bakit tinawag ng ating Panginoon na talagang itong mga Pariseo na ito ay talagang sa dyablo. Hindi dahil sila'y nangingilin ng Sabat, kasi ang gustong palabasin nitong nagsasabi, nagtatanong or nagko-comment, para bang ang gusto niyang palabasin dito, Brother Johnson, ay yung mga nagpapatay daw kay Kristo ay nangingilin ng Sabat. Hindi. Kaya nga tinatawag itong mga ito na sa dyablo ay sapagkat kahit araw ng Sabat ang plano nila ay pumatay. Yan. Nakita mo yan? Tama. Oh. Yan ang kanilang gustong mangyari. Kung babalikan nga natin mga Brother Johnson, yung Lucas 4, di ba? Lucas 4. Hindi nila matanggap yung pagtuturo ng ating Panginoon. Hinabol nilang Panginoon. Gusto nilang patayin eh. Araw ng Sabat yon. Tama. Ayun ba'y pangingilin ng Sabat? Hindi. Kaya, mga kapatid, pag-isipan natin. Ngayon, Maganda yung sinasabi mo, Brother Gomer. Yung nasa 4, basahin na lang po ninyo mga kapatid, yung talatang 4:16, na nangilin dyan ng ating Panginoon, nag-ayon sa kanyang kaugalian, ay pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabat, pagtindig upang bumasa. Kung inyong itutuloy-tuloy po yan, mga kapatid. pagdating sa 28, Brother Johnson. Oo nga, kung itutuloy-tuloy po yan, ay binuklat niya yung aklat ng propeta Isaias. Binasa niya ito. Araw na Sabat yan, ha? Binanggit niya yan. Hindi ngayon matanggap ng mga Hudyo at Pariseo, Skriba, na yan ay patungkol sa kanya. Kaya, sabi niya doon sa talata, 28. At nangapuspos ng galit ang lahat ng sinagoga sa pagkarinig nila ng mga bagay na ito. At sila'y nagsitindig at ipinagtabuyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang sa ibabaw ng taluktok ng gulod na kinakatayuan ng kanilang bayan upang siya'y ibulid nila ng patiwarik. O yan, hindi naman yan ng sumunod na araw eh. Noon mismong araw na Sabat na yon. Nakita mo yan, Brother Johnson? Isipin mong nangingilin sila ng Sabat, pero ang pagbabulid ng patiwarik sa ating Panginoon, di na nila inisip na Kaya, yun ang bawal. Kaya nga ang tanong, Brother Johnson, ng Panginoon, alin baga ang matuwid gawin sa araw ng Sabat? Oo. Yung magpagaling baga o yung pumatay? Yan. Di ba? So, dito, lumalabas, Brother Johnson, sino yung tunay na nangingilin ng Sabat? Si Kristo. Si Kristo. Yan ang totoo. Yan sa pangyayari na yan, Brother Johnson. Kaya nga. Itong mga Skriba at Pariseo, ito yung mga mapagpaimbabaw, sabi nga ng Panginoon eh. Kayong mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw. Di ba? So yan po yung maliwanag dyan, mga kapatid. Kaya nung sabihin ng Panginoon na kayo'y sa inyong amang dyablo, ay bakit niya sinabi yun? Ay sapagkat ang plano sa kanya patayin. At yung gawain na yon ay gawain ng dyablo, mga kapatid. Kaya tama ang ating Panginoon
na talagang itong mga iskriba at pariseo na gusto siyang patayin ay talagang sa kanilang amang Diablo, Yan. Brother Johnson. So, yan ho mga kapatid, ang isang magandang punto ho doon. Nakita po natin yung mga pariseo at eskriba, yung kanilang pangingilin na Sabat ay hindi sa tamang paraan. Kaya nga, nakakapagtaka dito sa mga tumututol sa atin na ang gusto nilang pangingilin ng Sabat, yung gusto nila, hindi yung gusto ng Panginoon. Ayun nga, Brother Johnson, yun nga eh. Oo. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, yun nga yung lagi niyang tanong, ano ba ang matuwid gawin? Kung meron man ditong kamukhang paniniwala ng mga pariseo, itong mga tumutulig sa atin. Eksakto. Oo. Yan. Ang kaibahan lang, ang advantage lang ng pariseo, nangingilin sila, kaya lang mali. Ito namang tumutulig sa atin, hindi talaga nangingilin. Pero kopyang-kopya nila ang katuwiran ng mga pariseo. Ayun na nga, Brother Johnson. Kaya nga kung titingnan natin, buksan mo nga yung 23 ng Mateo para makita natin, makita ng ating mga Ay, maganda ito. tagapanood. 23:1. Nang magkagayoy nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga alagad, na nagsasabi, nagsisiupo ang mga iskriba at ang mga pariseo sa luklukan ni Moses. Mhm. 3. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. What? Datapwat huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanyang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Ayun. Nakita mo yan? Itinuturo nila, Brother Johnson, na mangilin ng Sabat. Oo. Yes. Itinuturo nila na sundin ang kautusan. Yes. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi nila ginagawa. Yan ang problema. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, yung mga itinuturo nila, ay gawin ninyo. Pero yung ginagawa nila, wag nyo gagawin. Bakit? Kasi, yun na nga, sinasabi nila pero hindi nila ginagawa, Brother Johnson. Yan. Yan po yung mas maliwanag po dyan, mga kapatid. Kaya anong sabihan sila ng Panginoon na sila ay sa amang Diablo, ay tama talaga ang Panginoon doon sa punto na yon. Oh. Ayan. Yung kanyang sinasabi po riyan na yung in-address niya sa atin na yung nangingili ng Sabat ay sa Diablo, mga kapatid, mga taga-subaybay, ay sablay ho, hindi applicable niyan. Kasi, binawasan na ni Brother Gomer yung Mateo. Tingnan ho natin yung Juan kung saan sa 8:44 kung saan ay dito ho din nanggaling itong salitang kayo sa inyong amang Diablo. Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Yan. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. O mga kapatid, mga taga-subaybay, tinan nyo, sinabihan dito kayo sa inyong amang Diablo. Na ipaliwanag ni Brother Gomer kanina. Kaya sinabi kayo sa inyong amang Diablo, siya'y sinungaling, ang mamamatay tao at sinungaling. No? Kasi nga gustong patayin ang ating Panginoon. Bukod pa roon, mga kapatid, ano pa ang isang dahilan? Bakit tinawag ng Panginoon ang mga ito na mga anak ng Diablo? Dito din sa kapitulo na ito, pero basahin natin yung talatang 37. Talastas ko na kayo'y binhi ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin. Sapagkat ang salita ko'y hindi magkasya sa inyo. Isipin mo, doon sa Mateo kanina, binanggit na ito, pero dito binanggit. Yun pala naman kaya tinawag na sa amang Diablo. At ang matindi dyan, Brother Johnson, yung kanilang pagpatay, pinaplano nila, araw ng Sabat. Yun na nga. Kaya nga ang ganda sa magabandang balita Biblia dito, Brother Gomer. Yung sa talita na yan, sa 37,
Alam kong kayo'y mula sa lahi ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin. Bakit? Sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. Yan. Oh, kita mo? Tutol sa turo ng ating Panginoon. Ituloy mo nga yan sa 38, Brother Johnson. Sinasalita ko ang mga bagay na aking nakita sa aking ama. At ginagawa rin ninyo ang mga bagay na inyong narinig sa inyong ama. O, kita mo? Magkaiba sila ng ama, Brother Johnson eh. Tama. Kasi yung ama ng ating Panginoon, nangingilin ng Sabat. Tama? Tama. Ito namang ama nila, yung Diablo, kunwari lang na nangingilin ng Sabat, pero ang kanyang plano, pumatay. Yan. Ngayon, yung punto na sinabing ayaw ninyo sa aking turo. Yan. Ayan. Maganda yan eh. Ano yung isa sa turo ng Panginoon na ayaw nila? Basahin natin yung verse 21 hanggang 24. Muli ngang sinabi niya sa kanila, yayaon ako, at ako'y inyong hahanapin, at mga mamatay kayo sa inyong kasalanan. Sa aking paruroonan ay hindi kayo mga kaparuroon. 22, 23. Sinabi nga ng mga Hudyo, siya kaya'y magpapakamatay sapagkat kanyang sinabi, sa aking paruroonan ay hindi kayo mga paruroon. 23. At sa kanila'y kanyang sinabi, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Yeah. Kayo'y mga taga-sanglibutang ito. Ako'y hindi taga-sanglibutang ito. 24. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. So, ibig sabihin, ang dahilan ng papatayin lang ating Panginoon, hindi dahil sa hindi nangilin si Kristo ng Sabat o dahil sa pangingilin ng mga Pariseo ng Sabat, kundi ayaw nilang paniwalaan ang Panginoon na ito ang Kristo, ang anak ng Diyos at Mesiyas na sinugo ng Ama. Hindi nila matanggap yun. Ay sukat bang ibintang sa mga Seventh-day Adventist ni Mr. Clau yung pagpatay na yan, na nandyan ang linaw ng dahilan. Hindi nila matanggap ang Panginoon. Kaya nga gustong patayin kasi hindi nga nila sila maniwala na siya yung Mesiyas, siya yung Kristo. So yun po yun. Sa madaling salita, yung mga Pariseo nangingili ng Sabat pero mali. Ang Panginoon nangingili ng Sabat sa tama. At doon tayo sa pangingili ng Panginoon ng Sabat kumuha, hindi sa pangingili ng mga Pariseo. Itong mga tumutulig sa Seventh-day Adventist, ang kinukuhang paraan ng pangingilin ay yung ang gusto ng mga Pariseo, yung pangingilin. Eh, mali nga yun eh. Na habang nangingilin, nagpaplano ng masama. Tama. Kaya sabi ng Panginoon doon sa verse 42, sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ang inyong iibigin ako. Sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Hindi nila matanggap po dyan, mga kapatid, mga kaibigan.